na veto o ibinasura nito ang ilang items na To veto the 2019 national budget if he finds anything illegal in it. Ang budget kasi submit lang. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't na-veto o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Kinumpirma kagabi ni Executive Secretary Salvador Mejaldea na pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2019. Sinabi rin ni Secretary Mejaldea na na-veto ng Pangulong Duterte ang 95.3 billion pesos na alokasyon dahil hindi umano ito bahagi ng priority project. Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang isang taong sweldo para po sa frontliners na nagpositibo sa COVID-19. 12 frontliners ang nakakonfine sa Southern Philippines Medical Center. Aabot naman ng 2.1 million pesos ang isang taong sahod ng isang alkalde, kaya tig 50,000 pisong ayuda po ang matatanggap ng frontliners. Sabi ni Mayor Sara, pinayagan niya raw ang DOH na gawing COVID testing facility ang SPMC, kaya responsable rin daw siya sa mga frontliners na ito. Congressional leaders are accused by one of his predecessors of committing graft and criminal offenses. Former Speaker Pantaleon Alvarez filed complaints with the Ombudsman accusing them of anomalies in the 2025 national budget. Paige Javier has tonight's top story. House leaders are facing graft and criminal complaints before the Office of the Ombudsman for alleged illegal insertions to the 2025 national budget worth 241 billion pesos. Among the respondents are House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, former House Appropriations Committee Chair Elizalde Co, and Acting House Appropriations Committee Chair Stella Kimbo. One of the complainants, Attorney Ferdinand Topacio, says their complaint includes yet-to-be-identified respondents. Nagkaroon ng falsification of legislative documents sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ito ay matapos kumpirmahin ni Marikina City Representative Stella Kimbo, acting chairperson ng House Committee on Appropriations, na may mga blankong items sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Ayon kay Congressman Alvarez, nilagyan ng amounts ang mga blankong provisions kahit walang authority na isaan niyang criminal act. Gate pa nito ang nangyari, ang BICAM report na maraming blanko ang inaprubahan ng Kongreso. 0 pesos anya ang total value ng mga blanko, pero tanong nito, bakit mayroon ng laman sa 2025 General Appropriations Act o GAA at ang laman na ito hindi anya iprenesenta sa plenary para maratify. Gate pa nito, sa plenaryo ng Kongreso dapat at hindi pwedeng maging ministerial sa individual o grupo ng congressmen ang pagdadagdag o bawas sa laman ng BICAM report na ipapasok sa GAA. Ganito rin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tanong nito, kung meron na palang amounts, bakit blank pa ang nilagay sa BICAM report at hindi yung exact amounts na pamalit sa deleted amounts? Nilabag din umano ng BICAM ang sariling omnibus motion nito at hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error ang blank items. Talagang pinagtutuunan nyo to ng pansin. Let's talk about the budget for 2025. Yes. Meron ho bang maling nagawa? Hindi ko nakita kung paano proseso nila. Meron silang sinasabi, nabalitaan ko lang na meron daw mga blanco. At ang sagot ng isang House of Representative member nung Committee on Appropriations nila, ang sinabi ay sinabi rin nila sa Secretariat na ayusin. Ang point ko, nung sinabi kong hindi tama yun, mali yun. That is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, for that matter, lalo na kung third reading, no? Or nagpunta na ng BICAM at bumalik na, at ito niratify nyo na,
Hindi pwedeng galawin niya ng kahit sino, kahit period, kahit comma, kahit a mere wrong placement of that can have a different meaning for any sentence. And our practice before, especially when I was Senate President, is kahit na period yan, or kahit column yan, or semicolon yan, hindi ko pagagawa sa Secretariat yun. You bring it back to plenary and you pass it on third reading again. All right. Kailangan, the Congress, the Senate cannot delegate powers to the Secretariat. Ever. Hindi ginagawa yun. Even during the time of Senate President Salonga, Senator Maceda, Senator Ople, in my time, we never allow, Senator Enrile, will never allow that. Hindi pwede yun. Kailangan kayo gumawa. Kailangan yung legislator ang gumawa nung dapat. Kung editorial amendment lang yan, still you have to do it. Do not delegate it. That's my point. Kung yun ang Alright. pinag-uusapan sa budget,